Mayroon pong pag-amin si Atty. Baligod na isa rin sa iniimbestigahan at nagpapakilala at siya raw ang abogado ng 18 mga dating sundalo sa mga harassment. Pero sabi naman ng NBI, walang ganon at kanila naman bibigyan ng proteksyon. Anyway, pakinggan natin itong balitang ito at bago natin himayin at bigyan ng opinyon ang paliwanag ng abogado at ng direktor ng NBI na si Director Matibag at Atty. Baligod. Baligod at ang kanyang mga kliyente na 18 nagpakilalang ex-Marines ang makatanggap ng banta sa kanilang buhay dahil sa ginawa nilang paglantad at pagsiwalat ng umano'y korupsyon sa pamahalaan. Ayon kay Atty. Baligod, hindi sila nababahala sa mga pananakot. Kaya naman nating i-handle yan. Merong 3 bahay ng mga dating sundalo na pinasok. Hindi yung mga kasamahan ng mga ito. Isa sa Cagayan, isa sa Iloilo, pananakot, no? Ganun pa man, ayon sa National Bureau of Investigation, dapat maipagbigay alam sa mga otoridad ang mga natatanggap nilang banta. Wala pong nabanggit na gano'n. And again, I'm offering the services of NBI kung mayroong mga threat na ganyan. We are willing to understand. Lalo na po kami na nag-iimbestiga, mahirap po na magkaroon po ng ganyang usapin dahil sagutin po namin yan ng aming pong ahensya. Samantala, nais namang irekomenda ng NBI sa kampo ng 18 ex-Marines na kumuha ng bagong abogado. Ayon kay NBI Director Matibag, ito ay dahil kasama sa investigasyon nila si Atty. Levy Baligod. Pagaman maaari pa ring samahan ni Baligod ang mga dating sundalo bilang kanilang legal counsel, maglalagay ang NBI ng limitasyon sa kanyang partisipasyon sa investigasyon. Ang suggestion ko, dapat they be represented ng lawyer based on this kasi si Atty. Baligod is also subject of this inquiry. Pero we will exercise leniency also kung yung 18 siya yung lawyer, yan doon. Pero when we ask question, just personal recollection niya. Samantala, pinabulaan na naman ni Atty. Baligod ang sinabi ng NBI na walang tumutugmang record sa pahayag nila na pagbibigay umano ng pera kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Iginiit ni Baligod na mali ang time frame na sinuri ng ahensya kaugnay ng air taxi na sinakyan ng isang ex-marine at Tisaldico sa pagdi-deliver umano ng pera sa bahay ni PBBM sa Ilocos Norte. Kinaligtaan niya yung 2022. Bakit ba 23 to 25 lang ang sinasabi niya? Kasi 2022, nag-deliver sa Ilocos na gamit ang eroplano. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung intel o informasyon ni Director Matibag. Paliwanag naman ng NBI, walang nakasaad na tiyak na petsa sa joint affidavit ng mga nagrereklamo. Kaya po kami nag-iimbestiga dahil yung pong joint affidavit, walang sinasabing mga eksaktong date. Sa paragraph 44 po yun nung claim nila. Wala pong nilagay doon na 2022 pumunta. Benedict Samson, Ayan, no? umahataw sa Matindi talaga yung magkakaibang sinasabi. Sinasabi ni Director Matibag, walang record na mayroong lumipad ng ganong klaseng eroplano nagpunta ng Ilocos noong 23-2025. Ngayon, sinasabi naman ni Baligod, bakit yung 2023-2025 pinag-uusapan ay lumipad daw yung eroplano 2022. Pero sandali lang po ha. Ganito lang yung ating observation dito to opinion. Si Pangulong Marcos nahalal noong Mayo, Presidential Election 2022. Umupo June 30 bilang Pangulo ng Bansa. At yung kabuuan ng 2022, ay yan ay budget pa na inaproba ng panahon ni Duterte. Kasi ahead ng 1 year ang budget, di ba? Ang budget na ginawa under Marcos administration ay ipinatupad lang noong January 1, 2023. Yung buong taon ng 2023, buong taon ng 2024, buong taon ng 2025, at ngayon, 2026, di ba? Kasi ahead po yung paggawa ng batas ng budget. Yung tatalakayin ngayong 2026 budget, para maintindihan nyo, ay para sa 2027. So yung dinatnga na kalahating taon ni Pangulong Marcos, ayan ay budget na iniwan at ginawa ng Duterte administration. Kasi si Duterte ay gumawa ng budget for 2024 mula pinatupad yan January 2024 hanggang December 2024. Pero tapos na ang term ni Pangulong Duterte ng June 30. Nag-umpisa naman ang Marcos administration doon sa kalahating taon, kalahating budget
ng 2022. Ay bakit 2022 raw ay nag-deliver ng pera? At kung totoo yung perang yan ay galing sa pera ng bayan, saan kinuha ni Saldico yun? Hindi yun sa Marcos administration budget. Yun ay sa Duterte budget administration kasi doon ginawa yun. Yun yung pagkakalito. Nako, delikado yan ha. At siyempre, akin lang kung binabanggit yan, kung kayo maniniwala, nasa inyo yan. Kung hindi, abay nasa inyo rin yan. Ako naman ay sinasabi ko lang, yun totoo. Dahil naka-record na yung kalahating taon pag-upo ng Pangulong Marcos at ni Sara Duterte noong June 30, 2022, budget yan na minana nilang dalawa kay dating Pangulong Duterte. Ngayon ang pinapalabas ni Baligod 2022 raw. Nag-deliver ng pera. Saan galing yung pera? Saan galing? Ha? Saan kinuha ni Saldico yung perang ipamimigay kung kani-kanino at nilipad papunta ng Ilocos? Yun yung isang discrepancy yan. Isang kainahinala. Pangalawa nga, na dati na rin na topic natin, sabi nila, yung eroplano ay lumipad papunta ng Ilocos, napunta ron ng Paway, ay wala namang bahay doon ng mga Marcos. Ang nandun Malacanang North. At ito ho, for your information, si Atty. Baligod ay dati yung manager sa airport. Kaya alam niya na ang lahat ng eroplanong lumilipad may manifesto. At yun naman ay totoo. Maliit o malaking eroplano, basta lumipad, may manifesto yan. Hindi pwedeng lilipad ng walang manifesto. Kung ilan ang sakay ng eroplano, nakalagay doon. Kung saan papunta ang eroplano, nakalagay doon. Anong oras, anong araw, anong date, anong taon, nakalagay yun. Yun po yung ang eroplano po gano'n, hindi katulad ng taxi na basta paglabas ng garahe ng bahay mo, kung saan bahala na kung saan magpunta. Hindi po gano'n ang eroplano. May specific destination ng eroplano. Malaki o maliit. Private or government o kung ano man. Alam niya ng CAAP. Alam niya ng Airport Authority. Si Baligod po ay dating manager sa airport, kaya alam niya. Na-discover na niya, walang record na nagpunta ng Ilocos ang eroplanong di umani nagdi-deliver ng pera mula 2023 hanggang 2025. Ayan. So, ayan po yung magkakaiba. Bahala na kayo. Pinaparating ko lang sa inyo kung saan kayo maniniwala. At yung advice ng NBI, dapat kumuha ng ibang abogado itong 18 mga dating sundalong ito. Hindi pwedeng ang kailang abogado ay si Baligod. Kasi si Baligod, isa rin sa under investigation. Si Atty. Baligod, isa rin sa pinagpapaliwanag. Hindi daw pwede na yung kasama sa iniimbestigahan ay magiging abogado ng kapwa iniimbestigahan. Nako! Ngayon ang tanong, sinong abogado ang maghahawak dyan? Hindi naman pwedeng libre yan. Magastos yan. Di ba, baka maraming pinanser itong mga sundalong ito. Kung sa kanila kukuha, hirap yan. Mga dating sundalo, mga wala mang trabaho dati yan Sa kukuha sila ng perang pambayad sa abogado. Kung voluntary man ang ginagawa ni Baligod, hindi naman pala pwede. Kailangan mayroong ibang lawyer. Gastos yan. Malamang yung pinanser, sila nang bahala dyan. Kung saan kukuha ng abogadong kaya nilang bayaran o abogadong mag-aabono. Ewan ko kung meron pang nag-aabono ngayon, hindi ko alam. Please like and share nitong topic na ito. For information lang po ito, walang personalan.